Nako po, ito. Tila bangungot po itong ating vlog po ngayon, ano, mga kabida. Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano? Dahil sa dalawang surveys na inilabas po ngayon, ano, mga kabida, halos magkasunod po. Ito hong Pulse Asia at saka Publicos Asia. Malinaw po mga kabida, no, na nawalan na po ng tiwala po ang publiko kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano, mga kabida. Hindi na po sila nasiyahan po sa kanyang ginagawang trabaho po ngayon, ano, mga kabida. Sa halip, mas may tiwala po sila, no, mga kabida, ay Vice President Sara Duterte. Kahit na po, binabato po ng mga aligasyon, meron pong kinakaharap po, ano, mga kabida, na impeachment trial, ano, mga kabida, pero yung tiwala po ng taong bayan po sa kanya ay hindi ho matawaran po, ano, mga kabida. Bakit? Napakataas po ang ibinigay po ng publiko, ano, kay VP Sara, mga kabida, ano po. Okay? Kahit na po yung kanyang performance, nasiyahan po ang taong bayan po, ano, mga kabida, ano po. Alright? Eto, babasahin ko muna, ano, yung sa Pulse Asia po, mga kabida, ano po. Hindi pa po kasali dito, ano, mga kabida, itong naunang survey po ng SWS, ano, patungkol ho sa performance at satisfaction ratings po, no, ng dalawang mga opisyal po ng bansa, mga kabida. Okay? Dito muna tayo sa Pulse Asia. Latest po ito, kahapon lang po ito lumabas po, ano, mga kabida. Sa approval rating po, ano, na sinurvey ng Pulse Asia, mga kabida, si Pangulong Marcos po nakakuha po ng 29% lang po. Okay? Samantalang si VP Sara, mga kabida, nakuha po niya ang 56% na approval ng publiko sa kanyang trabaho po. Kahit na po, pinagbibintangan po ito hong Vice Presidente na nagliliwaliw lang daw, ano, mga kabida. Palagi hong pumunta ng abroad, ano? Pero ganun yung approval po ng publiko sa kanya. Okay? Yung kanya hong trabaho po, ano, mga kabida, ano po. Alright? Now, dito ho tayo sa trust. Okay? Survey po ng Pulse Asia po, ano, mga kabida, for second quarter, 28% lang po ang nakuha ng Pangulo. Okay? Samantalang si VP Sara po, 58%. More than half ng mga Pilipino po, ano, mga kabida, ang nagtiwala po kay Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Alright? Now, dito naman po tayo sa Publicos Asia po, ano, second quarter pa rin, mga kabida. Okay? Trust at saka approval rating. Unahin natin yung approval po, ano. Si Pangulong Marcos meron pong 18%. Alright? Samantala yung trust po, mga kabida, 12% lang po. Buti hindi po negative po ito, ano, mga kabida. Samantalang si Vice President Sara Duterte, yung kanya approval 28% at yung kanyang trust po, mga kabida, nasa 26%, ano, mga kabida, ano po. Now, ano pong ibig sabihin po dito, ano, mga kabida? Simple lang po. Nawala na po ng tiwala po, ano, mga kabida, ang publiko, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Barely more than a year na lang po yung natira po sa kanyang termino, ano, mga kabida. Diba? Pati yung kanyang performance, yung kanyang trabaho po, ano, mga kabida, na palagi ibinabandera po, mga kabida, ni Yussi Claire Castro na nagtatrabaho po ang Pangulo. Wala hong tulugan. Okay? Masipag po ang Pangulo, ano, mga kabida. At lahat ng mga ginagawa ng Pangulo ay para ho sa taong bayan. O nasaan na po yun? Yussi Claire. Kung totoong nagtatrabaho po ang Pangulo, bakit ganun po ang tingin at appreciation po ng publiko, ano, mga kabida? Okay? Hindi po natin pwedeng sabihin na mali po ang survey, ano? Tatlong surveys po to. Okay? SWS, okay? Publicos Asia, at saka Pulse Asia. Tatlong mga malalaking firms.
So hindi ho natin pwedeng sabihin po na mali po ang survey po ng tatlong mga firms na ito, ano? Mga kabida, ano po? Okay lang sana kung iisa lang po. Pwede ho natin questionin yon, okay? The manner of questioning dun ho sa kanila hong mga respondents. Tatlong survey firms po ito, ano? Kanya-kanya hong commissioning po, ano? Mga kabida. Diba? Dito ho sa Pulse Asia, tila hindi ho ito kinomisyon, ano? Sariling survey po nila ito, ano? Mga kabida, ano po? Alright? Pati din ito hong Publicus Asia po, mga kabida. Ang may commission lang po, ano, na survey, ito hong SWS. Okay? Na ang nag-commission po ay Strat-based Group, mga kabida, no? Okay? Sa SWS po, mga kabida, yung satisfaction rating na nakuha po ng Pangulo, -7 po. Okay? Samantalang si Vice President Sara Duterte, meron pong 31%, ano, mga kabida. Pinaghalo na po itong satisfaction at dissatisfaction po, ano, mga kabida. Okay? Samantalang sa trash po, mga kabida, okay, si Pangulong Marcos, meron pong 34%. Samantalang si VP Sara, 57%. Kung titingnan nyo yung data po, mga kabida, no, yung figures, halos magkapareha po. Alright? Mga kabida. Sa trust at saka sa approval po, ano, mga kabida. Oh. Hindi po natin pwedeng ipagkakaila po itong figures na ito. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na may kinikilingan itong mga survey firms na ito. Hindi. Diba? So ito malinaw po talaga, mga kabida, na wala na pong tiwala po ang tao po, ano, kay PBBM. Kahit anong gawin po ng Pangulo po, mga kabida. Okay? Ang appreciation po, ano, ng publiko mababa po, ano, mga kabida. Diba? Now, ang tanong ngayon, bakit napakataas po, okay, yung ratings ni Vice President Sara Duterte, mga kabida? Despite sa mga kinakaharap po niyang impeachment trial, ano, mga aligasyon po, ano, mga kabida, na halos pambabastos na po, ano? Okay? Bakit ganun pa rin kataas yung tiwala po ng publiko sa kanya at appreciation po ng publiko sa kanya kung ginagawa po, ano, mga kabida. Kahit na pinagbibintangan na po siya, ano, mga kabida, na nagliliwaliw lang daw, walang ginagawa, ano, mga kabida, sa mga panahong meron pong sakuna, wala po ang vice presidente, nawawala po, ano, mga kabida, nagbabakasyon lang daw, pumupunta ng abroad, diba? Pero yung appreciation po ng trabaho po ng Vice Presidente, napakataas, mga kabida, no? Meron pong post po, ano, ito hong ang balita ngayon, ano, mga kabida. Patungkol po ito sa rason kung bakit po, despite sa mga pangbabato po, ano, ng mga aligasyon laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida, kinakaharap na impeachment trial, bakit mataas pa rin yung kanya hong ratings? Okay? Both trust at saka approval po, ano? Mga kabida, ng kanya hong trabaho mula sa publiko, ano po? Okay? Eto, babasahin ko muna, no? Bakit pinagkakatiwalaan pa rin si VP Sara? Ayan. Ito po yung article po ng Ambalita ngayon na mula mismo ang pahayag kay Professor Malutikia, ano? Isa hong kilalang political strategist po, ano? Mga kabida. Ipinaliwanag ni political analyst Professor Malutikia ang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya. Alright? Ito yung kanya kong sinabi po, ano, mga kabida. 4 na taon na ang persecution. Ibig sabihin po, 4 na taon po na persecute. Okay, ito kung si Sara Duterte, ano, mga kabida. Pero kahit ganun ang ginawa sa kanya, kahit nawalan siya ng budget, kahit spare tire siya, gumagawa siya ng paraan na umikot sa taong bayan. Naibaba ang mga serbisyo, malaking bagay yun kasi nakikita siya ng mga tao. Siguro nakita ng mga tao
Noong nagkaroon ng baha, noong nagkaroon ng lindol, ang unang dumating doon ang tanggapan niya at si Vice President. Makikita mo hindi siya reactive na leader at may karakter siya. Ano? Dahil na sinabi ko po, mga kabida, sa previous vlog ko po, iba kasi yung sistema po na ipinapatupad po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina. Okay? Kahit po wala po ang Vice Presidente, mga kabida, ang kanyang opisina po ay gumagalaw yan. Okay? Hindi po kailangan po ng supervisory. Okay? Hindi po kailangan po nandyan po ang Vice Presidente po, mga kabida. Gumagalaw ng pusa yan. Kaya tama itong sinabi po ni Malutiki, ang Vice Presidente po ay hindi reactionary. Ibig sabihin po ng reactionary, gagalaw ka lang kapag meron pong sakuna. Meron na pong nangyari po, mga kabida, Okay? Ang Vice Presidente hindi ganoon. Ang Office of the Vice President hindi din ganoon, mga kabida. Diba kung napapansin ho ninyo, pag meron pong mga sakuna, may mga baha, may bagyo, mas nauuna pa po ang mga staff po ng Vice Presidente doon ho sa area, di ba? Mga kabida, just like what happened in Cebu. Mas nauna pa po ang Vice Presidente doon kaysa gobyerno, mga kabida. Although party po ng gobyerno, itong Office of the Vice President, ang ibig ko pong sabihin, yung mga ahensya po ng gobyerno, nasa ilalim po, mga kabida, ng Office of the nasa ilalim po ng Office of the President, mga kabida. Okay? Yung executive branch, nagpaplano pa. Okay? Pinag-uusapan pa kung anong gawin. Okay? Samantala, ang Vice Presidente, deployed na po yung mga tao at yung resources po nila. Despite, mga kabida, na napakaliit lang po yung budget. Okay? Napakaliit lang po ang budget, pero ginawan po ng paraan yon, mga kabida, ng Office of the Vice President, na hindi magiging hadlang yon, mga kabida, para ho sa pagbibigay ho ng tulong sa mga kababayan po natin. Kaya yun ang rason kung bakit ho napakataas pa rin yung tiwala po ng taong bayan po kay Vice Presidente Sara po, mga kabida. Okay? Kahit na inaakusahan po siya na nagliliwaliw lang daw, wala po ang Vice Presidente palagi, pero at least appreciated yun, mga kabida, ng taong bayan. Yung ginagawa po ng office po niya, mga kabida. Okay? Ang ibig sabihin lang po, mga kabida, na meron talagang structure po na ipinapatupad ito kung si Vice President Sara Duterte. Na kahit na wala po siya, mga kabida, may sandigan pa rin tayo. Tayo mga Pilipino. Yun yung karakter ng isang magaling na leader po, mga kabida, po. Okay? Na hindi po kailangan na always 24/7 po andyan po ang leader. Hindi po pwede. Kasi may mga ibang gawain din ng leader po, mga kabida. Hindi lang po yung panay tutok ka lang po, kung ano man po ang nangyari, mga kabida. Diba? Oh. Yun yung malaking dahilan, mga kabida. Kung hanggang ngayon, patuloy pa rin sinusuportahan po ng publiko si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Now, again, uulitin ko po, dito sa vlog na ito, makaka-recover pa ba kaya ito hong si PBBM? Na kung tutuusin po, mga kabidas, dito ho sa dalawang surveys, malinaw na po na nawala na po ang tiwala po ng publiko sa kanya, mga kabida. Hindi na po na-appreciate po ng publiko yung kanyang mga ginagawa. Para sa akin, may time pa po. Hindi pa huli ang lahat, mga kabida. Kahit na more than a year na lang po, mga kabida, yung kanyang term. Pwede pa niyang isalba ito, mga kabida. Anong gagawin po niya? Tigil-tigilan na po niya yung panghaharas po, mga kabida, sa mga kalaban po niya sa politika, Kahit nasasabihin po nila na hindi naman po nanghaharas po ang Pangulo, Iba naman po yung gumagawa doon. Independent naman yung ginagawa po ng Ombudsman, ng NBI. Nako, sa ilalim po yan ng Pangulo po, mga kabida. Pwede po siyang
magmando po mga kabida, tigil-tigilan na nyo yan. Ginawa ba yan ng Pangulo, ano, mga kabida? The more na pinipersecute po ng administrasyong ito, itong si Vice President Sara Duterte at saka mga kaalyado po niya, ano, mga kabida, the more na mawawala po ang tiwala po, ano, mga kabida, at appreciation po ng taong bayan, okay, kay Pangulong Marcos at kanya hong mga ginagawa po, ano, mga kabida. Yun lang po yun, ano? Tigil-tigilan na po yung pamumulitika po, ano, mga kabida. Tigil-tigilan na po yung panghaharas, okay, pananakot doon sa mga kalaban po sa politika, ano, mga kabida. Yung panggigipit, okay? Isang ano lang yan, tawag lang yan, ano, mga kabida, mula sa presidente. Huwag na natin gawin yan. Magtatrabaho na po tayo. Okay? Buuin po natin ang Pilipinas. Dapat magkaisa ho tayo. Oh, ganun lang po yung kasimple, mga kabida, no? Wala na pong iba. Tingnan nyo. Diba, mag-iba po ang ihip ng hangin po, ano, mga kabida. Yun lang talaga, no? Kasi yung perception kasi ng tao po, ginigipit po ng Pangulo, mga kabida, yung mga kalaban po niya sa politika, lalong-lalo na po si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Ang perception po ng taong bayan, very vindictive po ang Marcos administration. Which is hindi naman po dapat ganun, ano, mga kabida. Diba? Oh. O baka naman po, nawalan na po ng control po si PBBM. Kasi ang nagpaikot po ngayon, mga kabida, yung mga nakapaligid po sa kanya, ano, mga kabida. Diba? So, ganun lang po, okay? Yung aking pananaw po, ano, at opinion patungkol ho dito, mga kabida, ano po. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw po dito sa patuloy ho na pagbulusok po, mga kabida, ng tiwala po ng publiko kay Pangulong Marcos, no, mga kabida. At yung hindi ho pag-appreciate ng publiko sa kanyang mga trabaho. At ang patuloy na pagtaas po, mga kabida, ng tiwala at appreciation po ng tao po, ano, kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.